Sige na nga, diretso na tayo sa punto. Ilan ba talaga sa atin ang nabubuhay ng araw-araw sa pinakamataas na potensyal natin? Ang tinutukoy ko ay yung paggising natin. Araw-araw na hindi lang kape ang nagpapalakas sa atin, kundi isang hindi mapigil. Nahangarin na bumuti, maging mahusay at tunay na umunlad. Kung iyan ang uri ng buhay na gusto mo, mayroon akong naing na makapangyarihang prinsipyo ng stoicismo na ibabahagi sa iyo. Hindi lang ito mga ideya, praktikal itong gabay na dinisenyo para patalasin ang iyong isip at pagyamanin ang iyong espiritu. Ang bawat isa ay tutulong sa iyo na magtuon ng atensyon, kumilos ng may layunin, at tuklasin ang iyong tunay na sarili sa daan. Kung naghahanap kang isang umagahang gawin na magpapatibay ng iyong pokus at magpataas ng kalidad ng iyong buhay araw-araw, manatili ka habang sinusuri natin ang mga prinsipyong ito na mas mahalaga ngayon kaysa kailanman sa ating mabilis na modernong mundo. Tuwing umaga pagising mo, paalalahanan mo ang iyong sarili. Ako ay may kakayahan. Higit pa ito sa isang pahayag. Isa itong deklarasyon ng iyong likas na lakas at kakayahan. Hindi ito tungkol sa pagmamasakit o sa labis na tiwala sa sarili. Ito ay tungkol sa pagpapatibay ng iyong sarili, sa kaalaman na may kapangyarihan ka na harapin ang anumang darating. Ito ay tungkol sa paggising bawat araw at pagtayak ng iyong mga paa sa lupa. Nakabatay sa paniniwala na ikaw ay ganap na handa na harapin ang mga hamon at mga oportunidad na ibinibigay ng buhay. Ang pagpapatibay na ito ay nagsisilbing paalala. Araw-araw na taglay mo ang mga kasanayan, ang karunungan at ang katatagan na kailangan para magtagumpay. Hindi lang ito optimismo. Isa itong mahalagang paninindigan kung ikay ay maglalakbay sa mga pagsubok ng buhay nang may katiyakan at kagalingan. Sa isang mundo na madalas na tinuturo ang ating mga kulang, mahalagang patuloy na pagtibayin ang iyong sariling halaga at mga kakayahan. Kapag sumisulpot ang mga pag-aalinlangan at tiyak na darating iyon, ang simple ngunit makapangyarihang paalala na ito ang magsisilbing tala na gagabay sa iyo pabalik sa iyong pinakapuso ng lakas. Sa bawat pagsasabi mo ng, "Ako ay may kakayahan," hindi mo lang kinukumbinsi ang iyong sarili. Hinahamon mo ang status quo na maaring hindi makapantay na naglabel sa iyo ng iba. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong halaga nang hindi na kailangan ng panlabas na pagpapatibay. Kinikilala mo na bagamat ang mundo ay hindi tiyak at minsan malupit, ang iyong tugon dito, ang iyong paniniwala sa iyong sarili ay dapat manatiling matatag at malakas. Ang pagyakap sa kaisipang ito ay nagbabago kung paano mo hinaharap ang bawat gawain, bawat interaksyon at bawat desisyon. Kumikilos ka ng may layunin at intensyon, hindi lang tumutugon sa mga pangyayari kundi aktibong humuhubog sa mga ito. Ang tiwalang ito ay hindi lang nakikita sa iyo. Bumabalikwas ito palabas na iimpluwensyahan kung paano ka pinapansin at tinutugunan ng iba. Kapag tunay kang naniniwala sa iyong mga kakayahan, nagbibigay ka ng inspirasyon ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo na lumilikha ng positibong na nagpapatibay sa iyong paniniwala sa iyong sarili. Gaano kadalas natin nililimitahan ang ating sarili sa pamamagitan ng hindi ko kaya? Hayaan mong baliktarin ko ang script na yan para sa iyo. Talagang kaya mo. May kapangyarihan ka na hubugin ang iyong katotohanan. Ang mga Stoic, yung mga sinaunang pilosopo na ginawang sining ang karunungan, ay naniniwala na ang ating mga pananaw ang nagdidikta ng ating katotohanan. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ibig sabihin nito ang lente kung saan natin tinatanaw ang ating mga suliranin, ang kwentong sinasabi natin sa ating sarili tungkol sa kaya at hindi natin kayang gawin, ay humuhubog sa lahat mula sa ating mga pang-araw-araw na karanasan hanggang sa landas ng ating buhay, sa pamamagitan ng pagyakap sa kaisipan, na ako ang humuhubog sa aking katotohanan, tinatanggap mo ang pananagutan sa iyong buhay. Kinikilala mo na bawat desisyon, bawat reaksyon, at bawat isip ay nag-aambag sa canvas. Iyong buhay. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa mga hamon o hirap na iyong kinakaharap. Sa halip, ito ay tungkol sa pagkilala sa mga ito at pagkatapos ay pag-unawa, na may kapangyarihan ka na maglayag sa mga ito, hubugin ang mga ito, o gamitin pa nga ang mga ito bilang mga bato na tatapakan tungo sa mas dakilang bagay. Itinuturo sa atin ang prinsipyong ito na huwag maghintay ng pasibo sa tamang sandali.
o humingi ng panlabas na pagpapatibay para sumulong. Bakit ka maghihintay ng perpektong sandali kung pwede mo naman itong likhain? Ang bawat araw ay puno ng mga oportunidad para kontrolin, gumawa ng mga desisyon, at patnubayan ang iyong buhay sa direksyon na iyong pinili. Maging ito man ay pagbabago ng karera, pagpapabuti ng mga relasyon, o pagsimula ng isang bagong personal na proyekto, ang nagtutulak na puwersa ay nagmumula sa iyong paniniwala na talagang kaya mong hubugin ang mga resulta. Isipin mong sinisimulan mo ang bawat araw na may katiyakan na ikaw ang humahawak ng reins ng iyong araw. Ikaw ang nagpapasiyang tingnan ang bawat interaksyon at hamon sa pamamagitan ng isang proaktibong lente. Hindi lang nito binubuksan ang mga posibilidad, pinaparami pa nga nito ang mga ito. Kapag nabubuhay ka sa paniniwala na may kapangyarihan ka, ito ay nagiging malinaw sa iyong mga gawa. Ikaw ay nagiging mas desisyon, mas handang sumukat ng mga panganib at mas matatag sa harap ng mga pagsubok dahil alam mong bawat hakbang ay isang kagamitan sa paglilok na humuhubog sa dakilang obra maestra ng iyong buhay. Ang pag-angkin sa iyong kapangyarihan na hubugin ang iyong katotohanan ay nakapagpapalakas. Ngunit kinakailangan din nito ang responsibilidad. Ibig sabihin nito ang pagkontrol ng may kamalayan sa iyong mga isip at saloobin. Bawat isip na kaya ko ay nagpapatibay sa iyong determinasyon at bawat gagawin ko ay nagtutulak sa iyo pasulong. Sa pamamagitan ng palaging pagpapatibay sa iyong kakayahang hubugin ang iyong katotohanan, hindi mo lang binabago ang iyong pananaw sa mundo, kundi pati na rin ang pananaw ng mundo sa iyo. Karaniwan, na tayong masulid sa mga pagsisisi ng kahapon o sa mga hindi katiyakan ng ngayon, ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may iba pang paraan para simulan ang iyong araw? Isang paraan na nagtatakda ng tono para sa tagumpay at kalinawan tuwing umaga kapag ipinaalala mo sa iyong sarili na malinaw ang aking landas, hindi ka lang bumibigkas ng mga salita. Nagtatakda ka ng isang intensyon. Ang mantra na ito ay hindi tungkol sa pagtanggi na may mga hadlang. Siyempre mayroon, ang buhay ay puno nito. Ngunit ang pagyakap sa pananaw na ito ay nagpapahiwatig na tinitingnan mo ang mga hadlang na ito hindi bilang mga sagabal kundi bilang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Bawat isa ay isang batong tatapakan sa halip na isang katitisuran. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga hamon at pagkatapos ay paggamit sa mga ito bilang mga katalista para itulak ka pasulong, hindi para pigilan ka. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa kaisipan na malinaw ang iyong landas, higit pa sa pagpapalakas ng iyong sarili ang iyong ginagawa. Pinoprograma mo ang iyong utak na magtuon sa mga solusyon at pag-unlad. Ang kalinawan na ito ay hindi mahiwagang nag-aalis ng mga hadlang sa iyong landas, ngunit binibigyan ka nito ng kapangyarihan na maglayag sa mga ito ng mas epektibo. Bawat hamon ay nagiging isang aral na nakatago, at sa bawat aral na iyong natututuhan, nag-iipon ka ng karunungan. Karunungan na nagbibigay liwanag sa iyong landas kahit sa pinakadilim na panahon. Ang ideya dito ay hindi ang paglakad ng bulag, kundi ang sumulong ng may malinaw na vision kung saan mo gustong pumunta. Ang kalinawan na ito ay nagmumula sa malalim na pag-unawa sa iyong mga layunin at sa pagtanggap sa kung ano ang kailangan para makarating doon. Ito ay tungkol sa estratehikong paglalayag na posible lamang kung mayroon kang malinaw na sense ng direksyon. Hindi ibig sabihin nito na ang iyong landas ay hindi liliko-liko, kundi mananatili kang matatag at madaling umakma, handang magbago ng direksyon kung kailangan habang pinapanatili ang iyong destinasyon sa paningin. Hinahimok ka rin ng konsepto, malinaw na landas na iwaksi ang mga hindi kailangan na bagahe ng mga nakaraang pagkabigo at mga pangamba. Madaling dalhin ang mga pasanin na ito na hayaan itong magpagulo sa ating paningin at magpabigat sa atin. Ang pag-alala na malinaw ang iyong landas ay tumutulong sa iyo na bumitiw sa mga bigat na ito, patawarin ang iyong sarili sa mga nakaraang pagkakamali at sumulong na may mas magaan at mas maliksi na kaisipan. Sa paghahanap ng personal na kahusayan, tandaan na ang pag-unlad ay isang pang-araw-araw na pagtitiyaga. Ang lumalakas ako araw-araw ay isang simpleng ngunit malalim na pahayag na nagsisilbing makapangyarihang paalala na ang ating paglalakbay tungo sa personal na kahusayan ay isang patuloy na proseso ng ebalwasyon. Hindi mo makakamit ang perpeksyon ng magdamag, ngunit bawat araw ay naglalapit sa iyo dito. Kilalanin ang iyong pag-unlad, pahalagahan ang iyong paglalakbay,
At unawain na bawat hamon na hinaharap at bawat pagkakamali na nagagawa ay isang oportunidad na matuto at patibayin ang iyong pagkatao. Ang pilosopiyang ito ay nakasalalay sa pag-unawa na ang pag-unlad ay hindi isang diretsong proseso. May mga araw na maaaring malaki ang iyong isusulong, habang ang iba naman ay maaaring parang umatras ka ng ilang hakbang. Ngunit kahit ang mga araw na iyon ay mahalaga dahil punong-puno iyon ng mga aral na mahalaga sa pagpapatibay ng iyong pagkatao. Bawat mali, bawat hamon na iyong hinaharap ay hindi isang senyales ng pagkabigo kundi isang malinaw na pananawagan sa pagkatuto at katatagan. Kapag sinimulan mong tingnan ang iyong paglalakbay sa pamamagitan ng lente na ito, bawat hadlang ay nagiging isang sandali para subukin ang iyong determinasyon at pagbutihin ang iyong mga kakayahan. Ang pagyakap sa pang-araw-araw na pag-unlad ay nagpapahiwatig din ng aktibong pagkilala at pagdiriwang ng iyong pag-unlad, gaano man ito kaliit. Maaring ito ay pagpapahusay ng isang kasanayan, pagdaig sa isang pangamba, o simpleng paghaharap sa isang nakakapagpabalisa na sitwasyon ng may kaunting mas grasya kaysa dati. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga tagumpay na ito, pinapatibay mo ang iyong landas ng pagpapabuti at hinahimok ang iyong sarili na patuloy na sumulong. Higit pa rito, ang kaisipang ito ng pag-unlad ay naghihikayat ng kultura ng pagkahabag sa sarili at pasensya. Madaling maging malupit sa ating sarili kapag hindi natin natutugunan ang ating mga inaasahan o kapag ikinukumpara natin ang ating pag-unlad sa iba. Gayunpaman, ang pag-unawa na ang pag-unlad ay isang personal na paglalakbay na natatangi sa bawat individual ay nagbibigay daan sa atin na pahalagahan ang ating sariling bilis at igalang ang ating proseso. Pinalalaya tayo nito mula sa malupit na paghuhusga na madalas nating ipinapataw sa ating sarili at pinapalitan ito ng isang mapag-aruga na saloobin na nagpapalakas ng mas makabuluhan at sustenadong pag-unlad. Ang nagsasagawa ako sa kahusayan ay hindi lamang isang parirala. Isa itong personal na deklarasyon, isang pangako na nagtatakda ng tono para sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang pangakong ito ay malalim na umuugma sa pilosopiya ng stoicismo na ang ating mga kabutihan at ang pagsisikap na ating inilalaan sa paglinang nito ang nagbibigay definisyon sa atin, higit pa sa anumang salita na maaari nating sabihin. Kapag gumising ka bawat araw at pinapatibay mo ang iyong pangako sa kahusayan, hindi ka lang nagtatakda ng isang layunin. Iniayos mo ang iyong mga pang-araw-araw na gawain sa iyong pinakamataas na mga halaga. Ang ganda ng pangakong ito ay nasa simpleng nitong kahulugan at sa hamon nito. Ang kahusayan ay hindi tungkol sa paghigit sa iba o pagkamit ng perpeksyon. Sa halip, ito ay tungkol sa pagyakap sa pagsisikap, ang pang-araw-araw na pagsisikap na kailangan para higitan ang iyong mga nakaraang limitasyon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng halaga at layunin sa pagtitiyaga at disiplina na humuhubog hindi lamang sa magaresulta kundi pati na rin sa pagkatao. Itinuturo sa atin ng stoicismo na magtuon sa kung ano ang kaya nating kontrolin, ang ating mga pagsisikap, ang ating disiplina, ang ating integridad, at ang ating mga tugon sa panlabas na mundo. Sa pamamagitan, ang pagsasagawa sa kahusayan, nagtuon ka sa mga kontroladong aspektong ito, sa pagsasakatuparan ng mga kabutihang pinahahalagahan ng mga stoic tulad ng karunungan, katarungan, katapangan, at pagtitimpi tuwing umaga kapag ipinaalala mo sa iyong sarili ang pangakong ito. Ito ay isang paalala na isa katuparan ang mga kabutihang ito sa buong araw mo anuman ang mga hamon na darating sa iyong daan. Higit pa rito, ang pangakong ito ay nagtutulak sa iyo na magsikap habang ang iba ay nagpapahinga, hindi bilang paghuhusga sa kanilang mga pagpili, kundi bilang isang personal na pamantayan na itinatakda mo para sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagtatangan sa iyong sarili sa isang pamantayan ng palaging pagsisikap na siyang naglinang ng katatagan at isang malalim na sense ng tagumpay. Ang landas ng kahusayan ay madalas na isang mag-isang landas, hindi sa sense ng paghihiwalay kundi sa pangangailangan nito ng personal na pananagutan at motibasyon sa sarili. Ang tunay na tagumpay na hinuhubog ng patuloy na pagsisikap at disiplina ay hindi lamang tungkol sa mga parangal o mga nakamit na nagmumula sa iyong trabaho. Sa halip, ito ay tungkol sa taong iyong pinagigingan sa proseso. Bawat araw ng pagsisikap ay nagpapalakas, nagpaparunong,
at nagpapahusay sa iyong pag-unawa sa mga pinakamaliliit na detalye ng iyong kasanayan at sa mga pangangailangan ng iba. Humuhubog ito sa iyo bilang isang leader, hindi lamang sa iyong larangan kundi sa iyong komunidad, na nagbibigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong dedikasyon at integridad. Ang mga dahilan ay mga kaaway ng pag-unlad. Ang mga dahilan ay hindi ako binibigyang definisyon. Ito ay isang makapangyarihang paninindigan sa buhay. Ang mga dahilan, tingnan mo, ay higit pa sa mga maliliit na puting kasinungalingan na sinasabi natin sa iba. Iyon ang mga kwentong hinahabi natin para bigyang katwiran ang ating mga hindi pagkilos sa ating sarili. Maaari itong maging mapang-akit na nagbibigay sa atin ng tila kaluwagan mula sa hindi komportableng pananagutan. Gayunpaman sa pagyakap, sa mga dahilan isinusuko natin ang ating kapangyarihang magbago, makaimpluwensya at sumulong tungo sa ating mga layunin. Ito ang dahilan kung bakit mula sa pananaw ng stoicismo, napakahalagang magtuon sa kung ano ang direktang nasa ating kontrol, ang ating mga gawain at ang ating mga tugon. Sa bawat pagharap natin sa isang mahirap na sitwasyon o isang pagsubok, mayroon tayong dalawang pagpipilian. Maaari tayong gumawa ng dahilan o maaari nating harapin ang sitwasyon ng diretso na may pananagutan at layunin. Ang mga dahilan ay maaaring tila nag-aalok ng madaling paraan ng pagtakas, ngunit pinapanatili tayong nakatali sa parehong lugar, nakulong sa isang siklo ng hindi pagkakasiyahan at pagsisisi. Sa kabilang banda, ang pagtanggap ng pananagutan ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihang matuto, lumago at sumulong. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa kwento ng ating buhay at aktibong paghuhubog nito sa halip na maging isang pasibong karakter sa isang kwentong isinulat ng mga suliranin at pangamba. Ang pagtanggi sa mga dahilan ay nagpapahiwatig ng aktibong pagtitiyak sa mga biglaang kwento na nagsasabing, masyadong mahirap, wala akong sapat na oras o hindi lang ako sapat. Kasama dito ang masusing pagsusuri sa sarili at isang pangakong itulak ang sarili sa kahirapan. Hindi ito tungkol sa pagiging malupit sa iyong sarili. Sa halip, ito ay tungkol sa pagiging tapat at malinaw ang paningin sa iyong mga kakayahan at sa mga aktibong hakbang na maaari mong gawin para malagpasan ang mga hadlang. Sa bawat pag-iwas mo sa isang dahilan, nagbubuo ka ng kaunting mas maraming katatagan at tiwala na nagpapatibay sa isang imahe sa sarili na nakabatay sa kakayahan sa halip na limitasyon. Higit pa rito, ang pagkilos ng may layunin ay isang mahalagang bahagi ng pilosopiyang ito. Ibig sabihin nito na bawat gawain na iyong ginagawa ay punong-puno ng intensyonalidad at nakaturo tungo sa isang makahulugang resulta. Kapag nabubuhay ka sa ganitong paraan, hindi mo lamang inaalis ang espasyo sa iyong buhay para sa mga dahilan, kundi nililinang mo rin ang isang kaisipan na naghahanap ng mga solusyon sa halip na mga paraan ng pagtakas. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga desisyon na umaayon sa iyong mga pangunahing halaga at mga pangmatagalang layunin sa halip na piliin ang pansamantalang kaginhawaan na ibinibigay ng mga dahilan. Kaya kapag sinasabi kong ang mga dahilan ay hindi ako binibigyang definisyon, ito ay isang deklarasyon ng kalayaan mula sa mga hadlang na ipinapataw sa sarili. Ito ay isang pagpapatibay na pinipili kong bigyang definisyon ang aking sarili sa pamamagitan ng aking mga pagsisikap, aking katatagan at aking mga nakamit. Gaano man ito kaliit sa simula, ang paraang ito ay hindi lamang nagbabago kung paano mo hinaharap ang mga layunin. Radikal nitong binabago kung paano mo tinatanaw ang mga hamon at pagsubok. Ang mga ito ay hindi na tungkol sa pagkabigo kundi tungkol sa mga oportunidad para sa pag-unlad, pagkatuto at pagkilala sa sarili. Ako ay dinisenyo para sa kadakilaan. Hayaan mong tumimo ito sa iyong isip ng sandali. Hindi lang ito isang motivational na linya. Isa itong malalim na katotohanan na radikal na makapagbabago kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili at ang iyong lugar sa mundo. Hindi ka lamang isa pang mukha sa karamihan na nakatadhana na makisaway at sumabay sa mga tao. Hindi, narito ka na may natatanging mga talento, isang likas na kakayahan na tangi sa iyo, na nakalaan hindi lamang para sa simpleng pag-iral, kundi para sa kahangahangang pagkamit at makahulugang ambag. Tuwing umaga kapag gumising ka, paalalahanan mo ang iyong sarili ng simple ngunit nakapagbabagong katotohanan na ito. Ikaw ay dinisenyo para sa kadakilaan. Hindi ito tungkol sa pagpapalaki ng iyong ego.
Ito ay tungkol sa pagkilala at pagtanggap sa responsibilidad na kasama ng iyong likas na potensyal. Mayroon kang natatanging bagay na ikaw lamang ang maaaring ialok sa mundo at tungkulin mo sa iyong sarili at sa iba na paunlarin at ibahagi ang magaregalong ito. Ang pag-unawa na ikaw ay dinisenyo para sa kadakilaan ay nagbabago sa iyong paraan ng pagharap sa mga pang-araw-araw na hamon at mga oportunidad. Binabago nito ang iyong pananaw mula sa kailangan kong tungo sa may pagkakataon. Akong. Ibig sabihin nito ang pagtingin sa bawat araw bilang isang bagong pagkakataon na humakbang palapit sa iyong pinakamataas na potensyal. Ang paniniwala na ito sa iyong nakatadhanang kadakilaan ay hindi naglalayong pilitin ka sa palaging produksyon, kundi para himukin ka tungo sa patuloy na pag-unlad at pagpapabuti. Ito ay tungkol sa pagsisikap na maging mas mabuti ngayon kaysa kahapon at mas mabuti pa bukas. Higit pa rito, hayaan mong ang kaalaman na ito ng iyong likas na kadakilaan ay magsilbing nagtutulak na puwersa sa iyong buhay. Hayaan mong itulak ka nito sa mga panahon ng pag-aalinlangan at itaas ka pa sa mga sandali, enggi tagumpay. Kapag tunay kang naniniwala sa iyong dakilang potensyal, magsisimula ka ng kumilos ng iba. Ang iyong mga pagpili ay nagpapakita ng iyong mga hangarin at ang iyong mga gawain ay umaayon sa iyong mga layunin. Ikaw ay nagiging mas matatag na alam mong anumang mga pagsubok ay mga pansamantalang hadlang lamang sa iyong landas tungo sa pagkamit ng dakilang mga bagay. Ang pagbabahagi ng iyong mga regalo sa mundo ay hindi lamang tungkol sa personal na katuparan, ito ay tungkol sa paggawa ng pagkakaiba. Maging ito man ay sa pamamagitan ng iyong karera, iyong mga libangan, o iyong mga relasyon, bawat interaksyon ay isang oportunidad na magbigay ng isang mahalagang bagay. Maaaring ibig sabihin nito ang pag-aalok ng iyong mga kasanayan upang tumulong sa paglutas ng mga problema, paggamit ng iyong pagkamalikhain upang magbigay inspirasyon sa iba, o simpleng pagdala ng iyong pinakamahusay na sarili sa iyong mga pang-araw-araw na interaksyon na sa gayon ay nagpapataas sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa isang mundo kung saan ang mga opinyon ay kasing dami ng mga tao, madaling maapektuhan o mabahala sa kung ano ang iniisip o sinasabi ng iba tungkol sa atin. Hindi ako naapektuhan ng mga panlabas na opinyon. Yakapin ang prinsipyong ito bilang isang gabay na liwanag sa paglalayag sa ingay ng buhay. Ang stoicismo, isang pilosopiyang nakaugaat sa paghahanap ng katwiran at panloob na kapayapaan, ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral dito. Ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang panloob na kuta, isang hindi matitibag na pundasyon ng personal na integridad at tiwala sa sarili na hindi kayang pasukin ng mga panlabas na paghuhusga. Bakit ito mahalaga? Dahil madalas nating hinahayaan ang mga opinyon ng iba na humubog sa ating mga gawain, ating pagpapahalaga sa sarili at maging sa ating mga destino. Maaring baguhin natin kung paano tayo kumilos, magdamit, o maging mag-isip batay sa kung paano tayo pinapansin o inaasahang kumilos ng iba. Ngunit narito ang nakapagbabagong ideya, ang kanilang mga opinyon ay hindi nagbibigay definisyon sa iyong katotohanan. Ikaw lamang ang may kapangyarihan na iyon. Sa bawat pag-alaala mo sa iyong sarili na ang mga panlabas na opinyon, ang hindi pagpapaimpluwensya sa iyo ay nagbabalik sa iyo ng isang bahagi ng iyong kalayaan. Ang pananatiling dedikado sa iyong landas ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa halaga ng iyong sariling mga paghuhusga at mga paniniwala higit sa ingay ng karamihan. Ibig sabihin nito ang pagpapasya kung sino ka at kung sino ang gusto mong maging, at pagkatapos ay pamumuhay ng tapat sa iyong pagkakakilanlan, anuman ang mga panlabas na presyon o kritisismo. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa lahat ng uri ng feedback o pamumuhay ng nakahiwalay sa mga isip at damdamin ng iba. Sa halip, ito ay tungkol sa pagkilala kung aling mga tinig ang nag-aambag sa iyong pag-unlad at kung alin ang bumabawas dito. Ang pagpapanatili ng iyong panloob na kuta ay nangangailangan ng higit pa sa pagwawalang bahala sa sinasabi ng iba. Kasama dito ang pagbuo ng isang matatag na sense ng sarili na umaalingaw nga sa iyong pinakamalalim na mga halaga at mga hangarin. Ibig sabihin nito ang pagpapatibay sa iyong sarili ng karunungan, habag at katatagan upang kapag nakatagpo ka, anji kritisismo o papuri, maaari mo itong tanggapin ng may grasya nang hindi ito nakakasira sa iyong sense ng sarili. Hayaan mong ipakita ng iyong mga gawain ang iyong tunay na sarili,
Hindi isang bersyon na hinubog ng mga panlabas na inaasahan. Kapag nabubuhay ka ng may katotohanan na nakahilera sa iyong mga personal na halaga at mga layunin, ikaw ay nagiging isang tala para sa iba. Nagbibigay ka ng inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo na hanapin din ang kanilang mga landas at manindigan laban sa madalas na nakapanghihinang agos ng paghuhusga ng lipunan. Itinuturo sa atin ng stoicismo ang halaga ng pagpapatibay ng ating sarili sa kasalukuyan. Ang hinayakap ko ang kasalukuyang sandali ay isang makapangyarihang pagpapatibay na nagdadala ng kahalagahan ng pamumuhay ng ganap at may pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kaisipang ito, mas malalim tayong nakikisangkot sa buhay habang ito ay naglalahad sa bawat sandali. Kapag nagsasagawa ka na yakapin ang kasalukuyan, pinipili mong bumitiw sa mga nakaraang pagsisisi at mga pangamba sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa nakaraan o pagpapabaya sa hinaharap, kundi tungkol sa pagtuon ng iyong enerhiya at atensyon sa ngayon kung saan aktwal na nagaganap ang buhay. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang labis na pag-iisip sa nangyari na o sa maaring mangyari ay maaring magnakaw ng kasiyahan sa kasalukuyang sandali. Sa bawat pag-alaala mo sa iyong sarili na yakapin ang kasalukuyan, may kamalayan kang nagpapasiyang huwag hayaan ang mga anino ng kahapon o ang mga alingaw-ngaw ng bukas na ilayo ka sa kagandahan ng ngayon. Ang pilosopiyang ito ay tumutulong na linangin ang isang kaisipan na matatag at nakapuesto. Natututo kang pahalagahan ang bawat sandali sa kung ano ang iniaalok nito, natututo mula sa nakaraan ng hindi nakakatali dito, at nagpaplano para sa hinaharap ng hindi nababahala dito. Ang balanseng ito, ang layunin ng stoicismo, ang pagkakapantay-pantay, sa gitna ng mga hindi maiwasang pagtaas at pagbaba ng buhay. Kapag nabubuhay ka sa kasalukuyan, pinapahusay mo ang iyong kakayahang tumugon sa mga pagbabagong ito ng may malinaw na isip at matatag na puso. Ang pagyakap sa kasalukuyan ay nagpapabuti rin sa iyong pagtugon sa mga hamon ng buhay. Sa halip na kumilos dahil sa takot o gawi kumikilos, kang may intensyon at layunin. Ito ay dahil ang iyong isip ay hindi nakakalat sa iba't ibang panahon at lugar. Ito ay nakatuon dito, matalas at handang harapin ang mga sitwasyon habang ito ay bumabangon. Pinapahusay ng pokus na ito ang iyong pagkamalikhain, iyong mga kasanayan sa paglutas ng problema, at iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Ikaw ay nagiging mas mapagkilala sa mga maliliit na detalye ng mga interaksyon at mga kapaligiran na gumagawa ng mas matalinong mga desisyon at nagbubuo ng mas malalim na mga koneksyon. Higit pa rito, kapag ginayakap mo ang kasalukuyan, mas ganap kang nakikisangkot sa mga taong nakapaligid sa iyo. Mas mahusay kang nakikinig, mas marami kang napapansin at aktibo kang nakikiisa. Ito ay maaring humantong sa mas mayaman at mas nakakasiyahang mga relasyon sa personal man o profesional na aspeto. Binibigyan ka rin nito ng pagkakataong tanggapin ang mga simpleng kaligayahan sa buhay. Maging ito man ay ang lasa ng iyong umagahang kape, ang pakiramdam ng sinag ng araw sa iyong balat, o ang halakhak ng isang mahal sa buhay. Ang mga sandaling ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit malalim ang kanilang epekto sa ating pangkalahatang kagalingan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw sa Pinoy Stoic. Tandaan na ang kapangyarihang mamuhay ng isang tunay na masaganang buhay ay nasa pagyakap sa bawat sandali habang ito ay dumarating. Patuloy ninyong gawin ito araw-araw at tingnan ninyo kung gaano kamakulay at makahulugan ang inyong buhay.